Para po sa ating talakayan, nato kayo sa studio si Ginoong Harvey Ke, lead convener po ng Kaya Natin Movement. At isa po si Yumaong DILG Secretary Jesse Robredo, yung co-founder po ng grupong yan. Mr. Ke, good morning po. Welcome. Good morning, Igan, at maraming salamat sa pag-anyaya sa iyong programa. Okay, nung nabubuhay ba itong si Secretary Robredo, siyempre nasa inyo rin si Bishop Emeritus, di ba? Si Bishop Cruz. Oscar Cruz. Hindi nyo ba napag-usapan yung weteng? Si Archbishop Oscar Cruz, di talaga siya bahagi ng Kaya Natin. Oo. Pero napag-uusapan namin ni Secretary Robredo yung weteng. Anong sabi ba niya? Tapos Nahirapan sabi ba nga siya? niya na may mga ginagawa nga daw siya itong nakaraang ilang buwan na mga investigasyon sa kanyang sariling pagkukusa na para mahanap kung sino ba talaga mga kasabwat ito sa weteng at para malaman kung paano i-resolbahin itong problemang ito. Nabanggit niya na sabi niya gusto niya talagang ayusin ito bago sana mag-eleksyon sapagkat ayaw na naman niyang gamitin yung pera ng weteng para naman manalo ulit yung mga tiwali at mga kurakot na kandidato. May nabanggit ba siya na nahirapan siya dahil kay Yusek Rico Puno? Wala naman siya binanggit na pangalan, pero sabi nga niya nahihirapan siya dahil may mga ibang opisyal ng PNP at mga ibang local government officials at na talagang hindi talaga cooperative at talagang hindi tumutulong sa kanyang kampanya. So sabi nga niya na kahit na gustong-gusto niya talagang tapusin, ang hirap-hirap daw ng laban na ito sapagkat talagang hindi daw cooperative yung ilang sa mga opisyal ng PNP at mga local government officials na tatingin niya, yun nga, kasabwat din dito sa malaking illegal wetting na ito. Hindi ba siya nagbusa sa manalob sa inyo, sa grupo nyo na laban dito kay Yusek Puno? Wala siya nababanggit sa inyo? Alam mo, Igan, sa totoo lang, nakakagulat, no? Alam naman nung pumatok sa media yung August hostage crisis, pagkatapos noon na ba, nag-usap sila ni Presidente, si Yusek Puno, tsaka siya, magmula nun, hindi niya na nababanggit si Yusek Puno sa amin. Pag tinatanong ko siya, kumusta na kayo ni Yusek Puno? Ang sasabihin niya lang sa akin na, yun, may ginagawa siyang iba, may assignment si Presidente para sa kanya. So, yun ang nababanggit niya sa akin. So wala naman siya nasasabing masama o hindi maganda patungkol kay Yusek Puno. So dito ulit, hindi nyo alam na bahagi ng investigasyon ni Secretary Robredo si Puno or inutusan siya mag-imbestiga, kaya gano'n na lamang yung utos ng Pangulo na i-secure lahat ng documents na nasa office ni Secretary Jesse Robredo? Wala siyang nabanggit, Igan, pero sa totoo lang, may mga si Secretary Robredo kasi may iniutos din sa amin. Halimbawa, si kay Among Ed Pandillo, isa sa mga co-founders namin sa Kaya Natin, nakiusap siya kay Among Ed na, Among, kung may mga makukuha kang ebidensya patungkol sa weteng sa Pampanga o yung mga nangyayaring weteng doon, kung sino yung mga kasabwat, pakibigay na lang sa akin para ma-actionan natin, para mabigyan natin ng pansin. So, humingi na siya ng tulong sa akin. Pero kung humingi siya ng tulong kay Yusek Puno o inimbestigahan niya si Yusek Puno, wala siyang nabanggit sa amin. Okay. Pag binanggit ba niya local government official, sa mayor o DILG? Siguro, tingin ko mayor at governor. Hindi lang sa siguro PNP, mga opisyal ng PNP ang binabanggit niya. dito sa Krame o yung mga regional directors? Sa tingin ko, dalawa no? Sa tingin ko, hindi lang sa mga regional directors, pati rin siguro sa loob ng Camp Crame, no? So, yun ang nababanggit niya sa amin. Sa Friday, sisimulan na ni Senadora Santiago yung investigasyon dyan, no? Para mabigyan na rin ng klaro ni Yusek Puno yung kanyang pangalan. Kayo ba na imbitahan para ikangay lumahok dito sa investigasyon na ito? Ano yung pwede nyo maitulong dito? Well, hindi naman kami naimbitahan sa investigasyong ito. Pero sa tingin ko, dapat mag-focus hindi lamang kay Yusek Puno yung investigasyon, pero sa kabuuan ng weteng. At hindi lang yung sa weteng, pati dito sa lumalabas ngayon na PNP firearms na deal, na sabi nga ni Presidente mismo, siya mismo yung nakahanap at nakadiscover na medyo overpriced pala yung mga firearms. Kasi kawawa naman kung isa-central natin isang tao, maganda rin siguro na imbestigahan lahat kung mapatunayan kung sino man mga tao ang may kasalanan, kahit kaibigan ba sila o kabarilan o kapamilya nung kung sino man, dapat panagutin sa batas. Sa Tarlac ba may weteng pa, Harvey? Wala namang nabanggit sa akin si Secretary Robredo, pero sinasabi niya lang na, yun nga, hanggang ngayon ba may weteng? Oo naman. Sa ano niyo? Iga naman. Ano ba tumama ang kaninang mga manen? Sige. But, alam mo, naging kultura na rin ng Pinoy kasi yan, kaya talagang isa sa tuwing may papalit tayong gobyerno, laging nakafocus kung paano mawawala ang weteng. Actually, Igan, na isa pang nabanggit ni Secretary Robredo na naging problema nila, ni Chief PNP Bartolome, ay yung STL. Kasi sabi nga ni nagagamit na parang shield o parang cover. In fact, nabanggit sa akin ni Secretary Robredo noon na susubukan niya makiusap daw kay PCSO Chairman Margie Huico na sana ilang buwan mo nang itigil ang STL para malinis muna nila ang weteng at mahuli nila yung mga kobrador at kabo para matigil siya. Hindi, yung mga sa probinsya kasi, mga operator tsaka empleyado ng STL,
sila din sa weteng. Correct. Yun nga sinasabi ni Secretary Robredo. Nagligal sila pero yung iba iniwanan na yung weteng, yung iba nagpatuloy. Actually, kunwari, ang nangyayari dyan, kung kukulihin daw ng mga polis, yung mga nagpapatakbo ng weteng, papakita daw nila ID ng STL. Sabi nila, hindi kami, weteng STL kami. So kaya nahihirapan din daw yung PNP para hulihin ito. Maraming salamat, Ginoong Harvey Kelly, convener po ng Kaya Natin Movement, at good luck sa mga nanonood. Kamusta ang bola sa lugar ninyo? Huwag kayong pabola, ha? Yan po ang naging talakay natin. Magbabalik po unang hirit. Wala nang